Minsan mo na rin bang pinangarap o ginusto na habulin ka, hindi ng aso, pero ng taong gusto mo? At minsan nga kahit hindi na yung ginugusto mo eh, kahit random person na lang na magkagusto sa'yo, 'di ba? At lahat tayo may ganitong fantasy. Hello fam, ate mo to, Camille Peng at welcome sa aking episode 2 ng ating Hello Ate Podcast. At ibibigay ko ngayon sa'yo ang 5 hacks para maging habulin. Punta tayo sa number 1, magpabitin. And when I say magpabitin, hindi naman yung maglambitin sa pintuan, sa puno na ginawa or pinag-stitchan ng mga content creators or ng ibang mga users sa social media. When I say magpabitin, this is actually backed up by a psychological phenomenon at ang tawag dito ay Zeigarnik effect. So dito sa Zeigarnik effect na 'to, sinasabi dito na tayong mga tao mas naaalala daw natin ang mga bagay, sitwasyon, conversations na hindi natapos versus dun sa mga natapos na natin. So let's say meron kang ka-text, meron kang kausap sa phone or sa social media. 'Di ba mas naaalala mo yung mga conversations with people na nabitin, hindi natapos, 'di ba? Ikaw aminin mo meron ka ring experience na ka-text mo yung crush mo or nanliligaw sa'yo, na-trip mo rin naman. Tas sa sobrang ganda ng conversation ninyo, ang haba na ng pag-uusap, inabot na ng madaling araw, pero ayaw niyong mag-goodnight kasi ayaw niyong matapos yung conversation na yun. So ang gagawin, kinaumagahan, ang ire-reply mo is, "Uy, sorry, nakatulog ako." Oh, 'di ba? Kasi yun yung technique nun, yung Zeigarnik effect na ito. Ang ibig sabihin lang nito, kung gusto mo mas maging habulin, lalo na dun sa mga taong tina-target mo, 'wag mo rin ibigay lahat. Kumbaga mag-iwan ka rin ng misteryo sa'yo. 'Wag mo masyadong hubaran yung sarili mo. Mag-iwan ka ng misteryo para mas gustuhin ka pa niyang kilalanin. Oh, so alam mo na ibig sabihin ng pagpapabitin ko, ha? Punta tayo sa number 2, lumabas at makisalamuha. Lalo na para sa atin na mga hindi masyadong pinagpala, hindi naman tayo mga artista na kahit walang gawin, kahit walang sabihin, kahit na magstay lang sa mga kwarto, maraming magkakagusto, 'di ba? And para sa iba na nagta-target na pumasok sa mga relasyon, para masuportahan yung ating pagharot, pakikipag-date, you have to put yourself out there and you have to be seen. At ang pagiging aktibo sa mga social na kaganapan, it gives you more chances of winning. So you really have to be visible and accessible. At marami ng mga pagkakataon or ang dami ng mga tools right now kahit na sabihin mong ikaw ay isang introvert, 'di ba? Marami na talagang mga tools right now. At ang pagiging habulin hindi lang siya for the extroverted people. Pwede na rin sa'yo na introverted. So, put yourself out there. Lumabas ka, makipagkita, makisalamuha sa ibang tao. Okay? Punta tayo sa number 3, pagtuunan ng pansin ang iyong sarili. I would say, sa lahat ng points dito sa hacks na ito na yung pinaka-madali sa lahat at pinaka-productive sa lahat. Kasi ang pinakakailangan mo lang dito ay yung sarili mo at yung oras mo. Kapag nag-invest ka sa sarili mo, and when we say invest to yourself, sasangan na lang yan eh. No? Nandiyan yung physical, social, emotional, mental, spiritual. At itong mga bagay na to, ginagawa nga dapat to hindi lang dahil gusto mong maging attractive person ka. This is something that we really have to do as individuals para malubos natin yung pamumuhay natin. At kapag nagawa mo to, everything else will just follow eh. Kapag nakikita ng iba na naaalagaan mo yung sarili mo, susunod na lang yun na ang iisipin nila, ay, naalagaan niya yung sarili niya. Parang gusto ko rin magpaalaga sa kanya. Oh. O, 'di ba? Ang lakas makahabulin nun.
And this is also a sign of independence and self-sufficiency. Yan yung pinakamalakas talaga maka-attract sa ibang tao. 'Di ba? Parang ang ganda-ganda, ang pogi-pogi sa paningin natin ng mga taong walang kiber sa sasabihin ng iba pero nararamdaman mo sa kanila na kontento sila sa sarili nila at masaya sila kahit mag-isa lang sila. Kaya ganun sana yung i-target mo. Yung hindi ka lang makikinig sa mga hacks na 'to para magka-jowa ka. Dapat kahit wala kang jowa, sapat ka na. Ganun dapat. Pero ganun pa man, syempre dapat balanse pa rin. Wag din naman yung masyado kang focus sa sarili mo na tipong nagiging self-centered ka na. Kumbaga kailangan balanse siya ng pinag-iibayo mo yung sarili mo but at the same time trying to reach out, having that humility na meron ka pa ring mga bagay na gustong pag-aralan tungkol sa sarili mo at tungkol sa ibang tao. Punta tayo sa number 4, maging totoo. Ito isa sa mga pinakamahalagang bagay na talagang dapat ginagawa natin. Kapag kasi hindi ka totoo, di ka tunay sa sarili mo, nararamdaman yun ng ibang tao. At higit sa lahat, nakakapagod yun. 'Di ba? Yung parang kailangan mo laging mag-put up ng perfect facade mo, nakakapagod yun. And syempre, ayaw mo naman na yung taong makakatuluyan mo o pipiliin mo is someone pa na kailangan mong pagkunwarian ng totoong ikaw. Hindi deserve ng taong yon at lalong hindi mo deserve mapasok sa isang relasyon na tulad nun. So dun pa lang sa dating, kailangan ma-practice na yung pagiging totoo sa sarili. At kasama sa pagiging totoo sa sarili, yung pagiging vulnerable at open mo. Pero siguro sabi nyo, Ate Camille Peng, sabi mo dun sa number 1 point, kailangan magpabitin, wag masyadong magpakita. Again, it takes balance. Kailangan mabalanse mo lang. Kaya mahirap talaga makipag-date. Kailangan talaga siyang balansehin. 'Di ba pansin mo, kapag nakakakita tayo ng isang tao na totoo sa sarili niya at nagiging vulnerable, for some reason, nagiging attractive siya sa paningin natin. The reason why is because we see them as human too. We tend to resonate and empathize more sa mga tao na nakikita natin na may kahinaan din, na nagkakamali din. At ganun ka naman. So, huwag kang magkukunwari o huwag mong ipakitang perfect ka sa isang tao o kahit na kanino. Dapat totoo ka lang sa sarili mo at yun ang pinakamagandang bagay na ma-offer mo sa mundo, ang pagiging ikaw. Punta tayo sa number 5, magkaroon ng lalim. Siguro ine-expect mo na dito sa mga hacks na ibibigay ko o ibinigay ko, yung kung paano maging maganda, maging physically attractive. Hindi ko na ibibigay yun kasi alam nyo na yun. Yung simpleng pagpapabango, simpleng pagligo, simpleng pag-aayos. Those are some of the basic things. Pero more than that, looks kasi can only do so much. May mga tao na magaganda, mga pogi, pero hanggang dun na lang. Parang ang pangit ng tunog nun. Pero ang ibig kong sabihin lang dito, mas attractive pa rin for me. Baka i-bash tayo. Subjectively speaking lang, no? Mas maganda pa rin na ang isang tao ay may depth, may lalim. At yun sana yung isa sa mga bagay na i-invest mo. Hindi lang sa panlabas na kaanyuan, pero ganun din sa lalim ng isip at ng puso. Wala nang mas titindi pa sa pagiging attractive ng isang tao kapag nakikita mo na kaya niya makipag-engage sa mga meaningful conversations. Kapag nakikita mo na may pagpapahalaga siya, hindi lang sa nakikita ng mga mata, pero sa nararamdaman ng puso. Hindi mo kailangan bumili ng makeup, hindi mo kailangan lumapit sa mga tao na magaganda at pogi lang. Hindi mo na kailangang maghanap pa ng ibang mga signs, mga tips para maging attractive ka. Kasi ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, lahat ng kailangan mo ay nasa sayo na. It's already within you. Kaya palalimin mo lang, pag-ibayuhin mo lang, at dadating yung tao na talagang makakakita ng value mo, ng tunay na kagandahan, kagwapuhan, at kahalagahan mo. Kaya sana wag lang pagiging habulin ang hanapin mo. Hanapin mo ay ang iyong sarili.